October 25 ay bumiyahe nga ako kay Angkas. Bumiyahe ako noy kasi humina na yung bagyo. Hindi ako nakabiyahe ng mga nakaraan kasi sunod-sunod ang ulan. So ngayon, ito na yung chance para makabawi ako sa mga hindi ko nabiyaheng araw. At gagamitin ko nga pala tong auto accept. Kasi nakita ko sa notification na may bagong update ang auto accept natin. Andyan yung makakuha tayo ng booking na malapit na CS. Less waiting time sa mga biyahe natin. Hindi tayo mag-aantay na matagal. At tuloy-tuloy ang pasok ng booking. At ang pinakamatindi dito no, hindi mo pa nadadrop yung pasahero mo, may booking ka na kaagad. At ginamit ko na nga din pala tong bagong update na set destination. At nag-set na nga ako papunta ng SM Fairview. Ito yung set destination na walang limit. Ayan, papakita ko sa inyo noy, magiging 999999 yan. Grabe na to noy, walang limit. Ayan, nakita nyo, 999999. So tara, biyahe na tayo noy. At dahil nga sa naka-auto accept tayo, hindi pa nakakalayo, priority tayong pasukan ng booking. So ang first booking nga natin noy ay San Jose del Monte, Bulacan, going to North Caloocan, 130 plus. So all goods to noy kasi papunta rin naman doon ng SM Fairview. Binigay ko na kaagad kay ma'am yung helmet. At sabi ko, ma'am, tara na. At habang wala pang ulan, at dali-dali namang sumakay si ma'am. Okay ka na po? Tara noy, hatid na muna natin si ma'am habang maaraw pa dahil baka mamaya alam ko bubuhos na naman talaga tong ulan. At ang bilis nga lang ng biyahe noy dahil walang pasok, walang traffic. Nandito na kaagad kami ni ma'am sa drop off. Saan ma'am? Wait lang po. 138. Thank you po. Unang booking natin, galanti kagad si ma'am, 138 lang, ginawa niyang 150, kaya panalo na to noy. So bali noy, na-drop na natin si ma'am. Nagpatay na ako na set destination kasi malapit na to sa SM Fairview. SM Fairview lang naman kasi yung sinekti ko. Maya-maya nga lang noy, may pumasok sa akin ang kaspadala, kaso nga lang noy, may problema. So noy, kinancel ko yung nagkaroon ako ng cancellation na 50% dahil kinancel ko yung padala, gawa ng hindi sumasagot. Kasi ako kapag kaangkas padala, tinatawagan ko muna para make sure na kakasya ba sa motor ko kasi nakalagay clothing. Baka mamaya 2 sako yung pa-deliver, at least masabihan natin na hindi natin makikerry. So kinancel ko siya para makakuha ulit ako ng booking. Pero still naka-auto accept pa rin ako. So abang lang ulit tayo ng pangalawang booking natin. Lumipas nga lang ang ilang minuto, pinasukan na naman tayo ng malapitan lang, naka-e-wallet siya. Pagka ganito na, huwag na natin patagalin, sunduin na kaagad natin si ma'am. Ay, dumaan dito ma'am, di ba? Okay na po. At dahil okay na si Ma'am Noy, tara Noy, atid na kagad natin to. Huwag na tayo magpatagal-tagal pa. 2 kilometers, kaya mabilis lang ang biyahe. Nandito na kagad kami sa SM Fairview, Noy. Okay po. Thank you ma'am. Thank you po. Ang bilis lang Noy, hindi pa nga ako umaandar. May pumasok na kagad ng booking sa akin, papuntang P6, Camarin. Okay na po? At dahil sa sabi ni Sir ay okay na, so tara, hatid na kagad natin tong si Sir. Fast forward tayo para sa 4.4 kilometers. Nahatid ko na kagad si Sir Noy. Nandito na kagad kami sa harap ng tindahan o ng bahay nila. At sakto nga Noy, may nakilala sa atin dito, nanghingi sila ng sticker. Kaya syempre, bibigyan natin kagad sila ng sticker. Nagpalit lang ng gulong, ayaw na mag-start. Baka gusto sa lumang gulong. At meron pa ngang humabol Noy. Natimingan mo rin ako. At syempre, pagka ganyan wala tayong pasahero, magbibigay talaga ako ng sticker niyan. Kasi yung sticker ko, nasa compartment ng motorsiklo ko yan Noy. Ingat ha. Thank you. Ingat. At bumalik na nga ako dito sa may tambayan namin. Ang ganda ng pahinga ko dito at bigla na lang may lumapit sa akin isang MC taxi rider. May problema daw yung motor niya. Uy, nakita ko dun sa motor ng rider, mayroon kang panlinis na easy linis sa kadena kasi yung kadena ko maganit na kasi yun eh. Panlinis sa kadena? Oo. Ay, mayroon ako sakto-sakto. Kaya paano yun sa akin? Ba't ano pa yung kadena mo? Maganit? Maganit na eh. Mayroon ako rito. Buti may dala ako. Ito yung sinasabi kong tsambang swerte Noy kasi bihira ako magdala ng kung ano-anong tools o mga pampagawa sa mga motor na nasisira. Diba Bagyo? Ito yun. Rexco chain lube. Mabilisan to gamitin. Isasalpak mo lang to dito. Tuyot pala eh. Tingnan mo, press. Tuyot to. Tingnan mo dito liga. Ayan o. Tuyot. Kailangan kasi ang kadena may lube lagi. May startin mo. Tapos ikambyo mo ng primera. Wag mo na i-rev ha. Yan. Ito lang yan o. Wow! Very nice talaga. Panalo, Noy. Panalo. Center mo. Ay, ano mo? Neutral mo.
Yan. Eto, ang gandaan dito sa loob na to. Tignan mo, Pres. Tignan mo, linis na, oh. Linis nga ito. Aba, oo nga, oh. Diba? Parang bago. Ay, isa pa, paikutin pa natin. Wow, kakaiba talaga. Panalo. Maganda sana kung dala ko pa yung degreaser eh. Malilinis yan eh. Ayan, ayan, naglalaglagan yung dumi, oh. Ang itim yan kanina eh. Oh, di ba? So ito 'yon. Available to sa akin. Pwede kayong bumili nito sa akin. Pwede kayong bumili nito sa akin. Magkano naman ito? Mura lang to. Mga wala pang 200 to. Alam ko wala pang 200, wala pang 300 to. Hindi yung pagbabayaan yung kadena nyo ng marumi. Alam nyo bakit? Ito, pag bumili ka na ito, mura lang. Pag bumili ka ng kadena, nasa 700, pangit na klase pa. O ito, wala pang 300. Maintain mo lang yung kadena mo ng ganyan. Ayun, naglalaglagan. Tingnan mo, Pres, nakita mo. Ayun, tignan mo. Oo nga. Naglalaglagan. Yan. Git. Yan, kahit mabasa yan ng ulan, hindi yan matutuyo. Basa pa rin talaga siya kahit mabasa siya ng ulan. Tapos itakbo mo, hindi mawawala yung lube dyan. Matagal mawala yan. Swerte mo, Noy, at may dala akong chain lube na Rex ko. So hanggang dito na lang, Noy. Salamat sa 6 minutes sa panunood.